tulungan mo naman ako. Pautangin mo naman ako ng 50,000. Ha? Ano? Sige na naman. Hindi naman ako pumapalya sa iyo eh. Wala akong mabibigay sa iyo. Tawan. Eh bakit hindi na lang sila bumaba ng bayan? Tuloy ka na. Mauna ka na. Susunod na ako. Eh, kailangan ko ng pera. Ha? Kailangan mo kamo yung pera? Pera ka ba? Ako wala, pero puri ko pwede. Gusto na. Arono, kahit konti. May naitabi akong babasahin na dala ng mga seminarista sa amin. Itinago ko ito sa bahay Kailangan ko noon na magkaroon ako ng... Siyempre, hindi naman naging perfect yung parents ko. Yung panalangin ko na magkaroon ng responsible na asawa na talagang binigay ng Diyos sa akin. Natatandaan niyo pa ba ang sikat na bold star nung dekada 90 na si Claudia Coronel? Ating kilalanin at ating balikan ang maiksing kwento ng kanyang naging buhay. Siya ang ating kwentong sikat sa video na ito. Kung hilig mo ang ganitong klase mga video ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa susunod ko pa mga video. Kaya simulan na natin. Si Mel P. Dacula na mas kilala sa kanyang pangalang Claudia Coronel ay ipinanganak noong December 19, 1975 sa Zamboanga del Sur, isang negosyanteng Pilipino at dating artista. Gumawa siya ng mga siksing pelikula tulad ng Pisil noong 1998 kasama sina Rodel Velayo, Kisong Puti noong 1999 kasama naman si Roy Rodrigo at Anakan Mo Ako noong 1999 kasama si Gino Illustre. Lumitaw siya sa mga pelikulang aksyon kasama si Monsor del Rosario sa Dugo ng Berhen. Lumabas din si Coronel sa mga comedy films tulad ng Turutot noong 2001 kasama sina Leo Martinez at Kapitan Ambo. Outside the Colombo noong 2001 kasama si Eddie Garcia. Siya isa sa mga nangungunang mga babae sa TV sitcom ng Kiss Muna noong 2000 to 2001 kasama si Joey De Leon na ipinalabas naman sa GMA Network. Kasama rin siya sa cast ng ABS-CBN TV series ng Anghel na Walang Langit noong 2005 to 2006. Hinirang si Claudia Coronel para sa Gawad Urian Award bilang Best Supporting Actress para sa live show noong 2000. Si Coronel ay pinanganak bilang si Mel P. Dacula at panganay sa 6 na anak sa isang maliit na pamayanan sa Zamboanga del Sur. Ang kanyang ama ay isang karpentero at ang kanyang ina naman ay isang beautician. Naghiwalay ang kanyang mga magulang noon siya ay bata pa. Matapos talikuran ng kanyang ina ang kanilang pamilya, kailangang alagaan ni Claudia ang kanyang ama na di kalaunan ay iniwan sila at ng kanyang maliit na kapatid. Ikinuwento ng dating aktres ang kanyang mapait na karanasan nung siya ay bata pa at inaabuso siya ng kanyang ama na kung minsan ay ikinakadena pa siya. Bilang isang nakakatanda sa magkakapatid ay kailangan din niyang iwanan ang kanyang buhay sa probinsya upang makatakas sa kahirapan at maghanap ng mas magandang buhay sa Maynila. Upang mabuhay, nagtrabaho si Coronel bilang isang waitress sa restaurant na kung saan nakilala niya ang tagagawa ng pelikula na si Rubitan na naghahanap ng isang sexing actress na pwedeng pumalit sa sikat na sexy star na si Rosario Roses. Ang katanyagan ni Coronel para sa pelikula ay nagbigay sa kanya ng tagumpay noong 1997 nang mailunsad bilang isang sexing actress at nagbida sa isang matagumpay na pelikula. Sa kasagsagan ng karera ni Claudia, iniwan niya ang industriya pagkatapos ng kanyang pelikula na live show at nagpa siyang tapusin ang kanyang edukasyon sa kolehiyo sa New Era University na may degree na BS Computer Science noong 2005. Ikinasal si Claudia kay Andy Sang, isang negosyanteng Chino-Amerikano noong August 28, 2009 sa Iglesia ni Cristo Temple sa Diliman, lungsod ng Quezon sa Pilipinas. Makalipas ang isang taon, naiulat na naghihiwalay ang mag-asawa ngunit nananatili magkaibigan. Taon-taon binibisita niya ang kanya nag-iisang anak na lalaki na si Sandy na pinanganak noong 2006 na nasa pangangalaga ng kanyang pamilya sa Laguna. Ito naman ang mga pelikula na kanyang kinabibilangan. Ilan nga rito ay ang Kisong Puti noong 1999, Anakan Mo Ako noong 1999, Hubad sa Ilalim ng Buwan 1999, Masarap Habang Mainit 2000, Live Show noong 2000 at Ang Babaeng Putik noong 2000 at marami pang iba. Ilan lamang yan sa mga pelikula na kanyang kinabibilangan at iyan ang maiksing kwento na naging buhay ni Claudia Coronel. Kung nagustuhan ng aking video, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Salamat!
Bago na namang Pinay Bold Star ng dekada 90 ang tampok natin sa Kwentong Sikat TV. Ating balikang muli ang kwento ng Pinay na si Priscilla Almeda kung bakit siya nawala sa showbiz. Kung hilig mo ang mga ganitong klaseng mga video ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa sunod ko pang mga video. Kaya simulan na natin. Ang syota ng bayan, Priscilla Almeda, nagbabalik sa showbiz pagkatapos ng halos 2 dekadang pagkakawala mula sa industriya. Nakapanayam na aktres na kilala rin sa kanyang tunay na pangalan na Abby Bedoya ng Entertainment Press. Dito ay siniwalat ni Priscilla kung ano nangyari sa kanya ng mga taong nawala siya sa spotlight at kung bakit siya nagbabalik ngayon. Pagkatapos ng 15 taon na pagkawala mula sa showbiz world, ay nagbabalik si Priscilla Almeda o kilala rin sa pangalan ng niyang Abby Bedoya. Nakapanayam ng The Star ang pagbabalik showbiz na actress last weekend at dito ay siniwalat niya ang dahilan ng kanyang pagkawala at kung ano ang ginagawa niya sa mga panahon na iyon. Ngayon naman sa kanyang late 30s ay inilahad niya ang kwento sa likod ng kanyang pagkakawala at pagbabalik. Umalis daw siya ng tahimik pagkatapos gawin ng teleserye na pinamagatang Sa Puso Ko Iingatan Ka na pinagbibidahan ni Piolo Pascual at Judean Santos sa Kapamilya Network noong June 18, 2001 to February 14, 2003. Tumira sa Alberta, Canada si Priscilla pagkatapos raw ng kanyang pagbabiyahe at nagtrabaho sa isang kumpanya na may kinalaman sa high retirement living habang nagbabalaki ng 3 anak na may mga edad na 17, 8 at 4. Patuloy na kwento ni Priscilla, may co-parenting arrangement daw sila ng kanyang partner na ayon pa raw ni Priscilla it's no longer in the picture kaya ayon na rin daw niya pag-usapan ito. At habang nasa Pinas daw si Priscilla ay iniwan daw naman niya ang pag-aalaga ng kanyang mga anak sa pangangalaga ng kanyang pamilya sa Canada at may nanay na kasama. Gusto raw niya na mamuhay ng simple sa Canada na iba sa mundo ng showbiz. Tila natagalan din ang pagbabalik niya dahil lumaki raw siya ng sobra at nag-promise siya na hindi siya babalik hanggat hindi nababawasan ang kanyang timbang. Sa kanyang pagbabalik, sinabi niya na hindi raw siya pwedeng gawin ang dating mga roles na ginagawa niya dahil hindi na raw ito naangkop sa kanya. Ang syota ng bayan ni Priscilla Almeda, kilala rin sa tunay na pangalan na Abby Bedoya, isa sa mga sikat na seco stars ng 1990s. At iyan ang dahilan kung bakit umalis si Priscilla Almeda sa showbiz. Kung nagustuhan mo ang aking video, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa sunod ko pang mga video. Salamat!